Mga kababayan, mga kakamping, pakinggan po natin itong isang parte ng naging panalangin ni Senator Amy sa isang prayer rally. Dahil mabigat po ang mga binitawan niyang salita dito, take note, nagdadasal po siya dito mabigat ang kanyang mga binitawang salita at tila meron po siyang pinatatamaan. Eto na po, pakinggan po natin. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. So yun, napakinggan po natin. Matindi po yung mga binitawan niyang salita at tila may pinatatamaan po siya. Basahin ko lang po sa inyo ang ilang na mga nag-trending na mga naging pahayag ni Senator Amy at ni Speaker Martin Romualdez. Sabi dito ni Senator Amy, nagalit sa akin tinutukoy si Speaker Martin Romualdez, bakit daw mas Duterte pa ako kesa sa Marcos? Sa loob-loob ko, hindi ko naman Marcos, hello! Ayan yung sinabi ni Senator Amy. And at this point of time, alam na yan ni Speaker Martin Romualdez kasi lumabas na sa balita. Sabi pa dito ni Senator Amy, pikon na pikon ako dyan sa lotong yan. Senator Amy Marcos expressed frustration on Friday with the alleged issues hounding the lotto draws of the PCSO. Mathematically improbable, Amy Marcos wants lotto draw suspended. Gustong ipasuspend ni Senator Amy ang lotto draw dahil tila kahit siya, sabi niya ay pikon na pikon at hindi makapaniwala, tila hindi siya makapaniwala sa sunod-sunod na pagkapanalo. Tapos meron pang naging intriga or nabalot ng intriga at kontrobersya yung hindi matinong pag-edit doon sa picture ng nanalo na pinost sa page ng PCSO. At ayon naman sa PCSO, ito po ay talagang ine-edit nila para protektahan ang identity ng nanalo. So nakikita natin na umo-oppose po si Senator Amy sa mga nagiging desisyon, polisiya ng kasalukuyang gobyerno na ang namumuno ay ang kanyang kapatid na si BBM. So kitang-kita natin na wala na po talagang unity. Pero ako hindi ko po maiwasang tanongin ang sarili ko. Ito ba ay sincere? Totoo ba ito? O baka naman ito'y palabas lamang, Dahil meron silang mga tao at suporta ng mga tao na kailangang ma-maintain, makip at kailangan nilang makuha, or yung hindi umalis sa kanila, at yan po ay ang mga DDS. Yun po yung aking nakikita dyan. Pero giving the benefit of the doubt kay Senator Amy, siguro talaga namang hindi na rin niya nakakayanan, yung mga nakikita niya, yung mga nangyayari sa administrasyon ng kanyang kapatid, Siguro ayaw niya mangyari kay BBM kung ano man yung nangyari sa ama niya, Alam naman natin, Siguro kahit mismong mga sumuporta sa Unity Team, mga DDS at saka sa mga Marcos loyalists, hindi inaasahang mangyari ito, Kung nakinig lang sana kayo sa mga kakamping, or pinakinggan nyo sa Atty. Lenny at hindi nyo pinaniwalaan ng mga black propaganda at fake news against Atty. Lenny, siguro it's going to be completely different, kung ano man yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pero andyan na sila nandiyan na sila sa posisyon. Tayo po yung manonood, tayo po yung makikiramdam, mag-oobserba, At hindi rin tayo papayag kapag ang mga Pilipino ang nadihado, So, ayan. Sila po ay nagbabangayan, nagbabanatan, nagpapatutsadahan at nagpapalitan ng kung ano-anong statement. Ang apektado po ay ang buong Pilipinas at mga Pilipino. Ang dami, sandamakmak ang problema ng Pilipinas mula sa traffic, airport, ekonomiya, inflation, edukasyon, utang ng bansa, bagsak na turismo, napakarami, So sana mas mag-focus sila doon. Hindi doon sa mga pansarili nilang interest para i-advance ang kanilang mga political, career at ang interest ng kanilang mga pamilya. So yun lamang po mga kakamping. Sana po yung makapag-iwan kayo ng inyong opinion sa comment section below. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.